Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Ngayon pong buwan ng Enero ay ipinagdiriwang ng ating bansa ang tinatawag na National Bible Month. At ito'y taon-taon, Reza. And our country celebrates the importance of God's Word in nation building. And that is in accordance with Proclamation number 124, declaring the whole month of January every year as National Bible Month. Pero hindi lang yan. Meron po tayong tinatawag na RA number 11163. Republic Act po ito, batas ito. Okay? Declaring the last Monday of January every year as a special working holiday in observance of the celebration ng National Bible Day. Meron na tayong Bible Month, national, at meron pa tayong Bible Day. No? At ang tema niyan, Reza, ngayon. Ano bang tema ng sabi nila? God's Word, the breath of new life. Yan po yung theme ngayon 2024, Bishop. At napaka-significant po niyan sapagkat yan talaga ang mensahe ng banal na kasulatan sa ating lahat. At sa ating, hindi lang mga tao, ano po, kundi dapat umabot sa iba't ibang lugar, mga komunidad at sektor sa ating bayan. Ano po ba ang significance, no, ng ating pagiging Baptist, for example, no? Sa pagpapalaganap at pag-abot ng mga tao upang dalhin sa kanila ang Bible, di ba? Hindi lang bilang libro, kundi bilang mensahe ng ating Panginoon. At paano tayo nagseselebra? Pang January lang ba? Ayun, abangan ang usaping ito sa ating What's Brewing. Yan, Bishop. At cybersecurity and hacking naman po, mga matutunog na usapin po yan ngayon, Bishop. In fact, ayon po sa PNP, nung unang bahagi po ng 2023 ay mayroong mahigit 16,000 cybercrime cases na receive ng PNP. No? Pero alam niyo po ba na may mga practical naman pong mga paraan para maiwasan ng hacking sa ating mga online accounts. Abangan niyo po yan mamaya sa Espresso Self. And in Health Talks naman po, liver health ang ating pag-uusapan. Kasama pa rin natin si Doc Aika Isidro. So stay tuned and we hope you'll be blessed with our topics tonight. Join us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. Ako naman po si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Okay, magandang usapin to, Reza, because the whole month ngayon, marami na actually ang nagseselebra ng National Bible Month. But merong mga iba na nag-aantabay sila, no, nagprepara para sa Monday for the National Bible Day. Isipin mo ha, tayo lang ang bansa na meron ng presidential decree, meron pang Republic Act. And to discuss this, kung ano ang significance ng banal na kasulatan sa ating bayan. Hindi lang sa ating bayan, the whole world. In fact, alam mo yung kaibigan kong si George Washington. George po ba? Hindi man Denzel. Hindi Denzel Washington. Pero ina-attribute sa kanya yung quotation na sikat. No, ang sinasabi it is impossible to rightly govern any nation without God and the Bible. Naniniwala tayo dyan. Whoever said that first. And to be with us tonight, naku, ito, magigiting itong mga ito. Live na live sa ating pong Lighthouse Cafe. We welcome Pastor Ferdinand Escala ng Lighthouse sa Cainta. Welcome, Pastor Bong. Magandang gabi po, Bishop. Magandang gabi, Reza. Yes, at sa lahat po ng sumusubaybay ng Lighthouse Ikaw, Cafe. hindi ka na bago rito. Luma ka na rito. Parati na dito, Bishop. Maraming salamat to. At parati ako hindi na panauhin. Hindi na ho. Ito pa isa. No? Hindi na rin po panauhin. Dr. Enrico Torres. Magandang gabi po, Bishop. Magandang gabi, Reza. At sa lahat po ng mga tumatangkilik ng Lighthouse Cafe. Oo. Ikaw, Dr. Eric, ikaw nasa sektor ka ng business lalo sa finance. Pero kasama ka rin sa education, di ba? Academician ka si Pastor Bong, ito talaga, believe ako dito sa involvement sa community. Yes. Pero meron pa tayong isa. Na kahit siya ngayon ay nasa isang lugar na minsan ayaw nating pumunta. Nandun siya, pero kasama natin siya. Walang iba, kundi ang aking mahal na kapatid, Congressman Bishop Benny Abante Jr. Nasa Zoom lang siya ngayon, Reza. Welcome, Kong. No? Ayan. Bumati ka. Good po sa inyo at straight from St. Luke's
Ito po, hindi po pwedeng pahindihan ang aking kapatid kahit ako nasa ospital para maging guest nyo ngayong gabi. Lalo na yung topic natin. Hindi mo pwedeng isang tabi ang topic na ito, lalo Bible yan eh. Alright. Oo. Now, alam mo nung isang 2 weeks ago, di ba? We celebrated the National Baptist Day. Naku, congratulations sa iyo, Congressman, sapagkat syempre, ikaw ang nanguna sa celebration na yan because being the principal author of the National Baptist Day Law 11897. Congratulations sa iyo. At ang daming mga Baptist churches throughout the country na nag-celebrate. Pero tama ba pag sinabi ko na kapag Baptist, Bible din yan? What can you say about that, Kong? Yung statement na yan. Galing yan sa tatay natin. Well, totoo yun. Pag tinawag kang Baptist, usually Bible yan, no? Kahit na for example, like ng mga Baptist, hindi pa rin ang translation. Pero Bible pa rin. Yes. No? At tayo in fact, well, wag naman masamain yung statement ko, no? Actually sa ating mga Baptists, hindi na natin kinakailangan ng batas at ng presidential decree upang pagpalagahan natin ang paghahatid ng banal na kasulatan sa lahat, hindi ba? No? Ano palagay mo diyan, Pastor Bong? Totoo po 'yan, Bishop. Tayo naman ay throughout the years ay kumikilos according to the Word of God. At totoo yung sinabi nyo rin na pag sinabing mga Baptist po, may kalaliman sa kaunawaan sa salita ng Diyos. At hindi rin natin may tatanggi ng ibang mga sinasabi nating mga ibang denominations would naghahanap sila ng mga Baptist colleges para makapag-aral sila sapagkat kilala ang mga Baptist sa karunungan, kaunawaan, at ang pinakamahalaga, yung aplikasyon ng sinasabi ng salita ng Diyos. Yung carefulness na magkaroon ka ng buhay consistent with the Word of God. Yes. Okay? Pero alam mo kasi, mayroong mga iba sa ating mga kababayan na ang tingin kasi sa banal na kasulatan, kapag Bible ang pag-uusapan, si Moises ang alam. No? Old Testament. Kautosan ni Moises, kinakailangan, at ayaw na ayaw nila sapagkat ang iniisip nila, ang mensahe ng Bible, yung 10 utos lang. Okay? So, I think we need to settle that once and for all. No? Pag sinabi po nating Bible, ito ay katuwiran ng Diyos para sa atin na hindi tayo nakaabot. No? Subalit si Kristo ang siyang nag-fulfill lahat ng katuwiran at kautusan. And He fulfilled that for us. You see? Kinakailangan ma-appreciate natin kung ano yung sinasabi ng Old Testament sapagkat yan mismo ang demand ng hustisya ng Panginoon sa kalagitnaan ng kasalanan. Pero pagdating ng New Testament, yun na. Yun na. Doon na nag-a-apply sa atin. Hindi po ang kautusan ni Moises, kundi ang kautusan ni Kristo. The law of Christ in our hearts. And the law of Christ is not grievous. Okay? Hindi ito mabigat sapagkat ito'y maganda ang daloy sa ating mga buhay. Hindi ba? Actually, Bishop, sabi ng Panginoon, His yoke is easy and His burden is light. Yes. Meaning to say, kung ano man ang prinsipyo, katotohanan, at gagawin natin para sa Panginoon, it becomes a rest sa ating mga kaluluwa. Hindi ito pabigat sa atin. Now, alam mo, ako'y naimbitahan na maging speaker din sa mga ilang selebrasyon ng Bible. You know? And ang mga feature dyan ay Bible reading, pagkatapos mayroong panalangin, prayer. parang may devotion. Pero naniniwala ako na kapag magpapahayag po tayo at magbibigay ng kahalagahan sa banal na kasulatan, then we should preach about the grace of God, no? Through Jesus Christ. Kaya hindi lang po ito selebrasyon ng isang libro. Hindi lang ito, sapagkat ang Bible naman, hindi naman good manners and right conduct. Ito ay yung ating pagiging katanggap-tanggap sa ating Diyos because of what the Lord Jesus Christ has done for us. Okay? Now, ang pinag-uusapan natin, Reza, ay kung paanong magiging epektibo ang paghatid natin sa mga iba't ibang sektor ng salita ng Diyos.
Parang Okay? ganito, Bishop, itong media na ginagamit natin, itong platform po na to, no, delivering the Yes. message of Kaya alam mo God's word. may kasigasigan tayo rito na hindi natin pinapabayaang mawala ang GCTV. Opo. No? Sapagkat para sa atin, ito'y pagpapahayag ng salita ng Diyos. Okay? Wala nang ibang ganyan. 24/7 channel na mayroong ganyang programa. But anyway, parang nag-a-advertise yata tayo ng GCTV, no? Puntahan na muna natin, no, si Kong Benny, no? Kong Benny, ikaw ay hindi lang isang representative, ikaw ay isang bishop, isang pastor ka ng isang malaking gawain. Okay? Marami nagtatanong kung bakit isang pastor papasukin pa ang governance. Pero kitang-kita ko kung paano kang tumatayo sa kongreso at itinataas mo ang banal na kasulatan. Ikaw, you have distributed the word of God several times sa lahat ng mga representatives. Talagang kinakailangan, you are not there, you are not simply in Congress to help create laws. Hindi ba? Anong masasabi mo? Yeah. Well, alam mo, kahit na for example, meron tayong tinatawag na separation of church and state. Nakalagay naman sa ating preamble, no, na tayong lahat we believe in Almighty God, no, imploring the aid of Almighty God. Yan ang Pilipinas. Yan ang Pilipino. Pag pinag-usapan po natin yung Almighty God, hindi maaalis sa atin, mga kaibigan, ng Biblia. No? Kinakailangan pag-usapan din yan. Kaya nga nung unang-una kong pagtapak sa Kongreso, ang isang unang-unang privilege speech ko ay tungkol sa Bible. The Bible, the only book that can change the hearts of men. Yun ang aking mensahe sa Kongreso nung unang-unang privilege speech ko. Para sabihin po sa ating mga politiko, sa ating government leaders, na kinakailangan meron tayong batayan ng ating moral values. Hindi pwedeng ang batas lamang ang batayan ng ating moral values. Nakikita natin na kahit ating konstitusyon, ang naging batayan ng araw niyan ay ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng sansarain yan o hindi pwedeng tanggihan yan, no? That when it comes to moral values, alam natin na walang ibang aklat na siyang nagtuturo ng moral values sa lahat ng tao, kundi ang Biblia. Kaya dapat lamang pag-usapan yan, dapat lamang na magkaroon tayo talaga ng tinatawag na batas para atin sabihin sa mga Pilipino, mabasa kayo ng Bible, kailangan nyo yan. Lalo na, Kong, na nakalagay sa ating preamble, with the aid of the Almighty God. Yes. And how do we realize the aid ng Almighty God except that we refer to His Word? That's right, totoo yun. Kaya, alam nyo, nung ako nagkaroon kami ng committee hearing, ng budget hearing ng National Youth Commission. Tinanong ko yung pinaka-chairman ng National Youth Commission kung anong gagawin nila sa mga bagong elected na mga SK officials. Ay magkakaroon ng training program, no? Sapagkat nakikita ko na lumalayo na ang mga kabataan sa kultura ng Pilipino. Nagiging masyadong moderno na, nagiging masyadong liberal na. Sabi ko siguro kinakailangan ibalik natin ang tinatawag nating moral values sa training ng SK officials. Yan ay 400,000. Kaya nga ang Bible module ngayon ay nagdadraft ng syllabus, no, na nanggaling sa Biblia upang ito ay integrate natin sa training ng lahat ng ating SK officials sa buong bansa. May hindi ba baka balikan na naman tayo, baka ang sabihin niyan, dapat mayroong separation of church and state. Ano ba ang pagkakaiba ng prinsipyo at katuruan ng banal na kasulatan sa church principles? Well, actually, pag-uusapan natin yung principle ng separation of church and state, yan lamang nagsasabi na hindi dapat kontrolin
ng Estado ang eklesiya. Oo. Or hindi rin dapat pakialaman ng eklesiya ang Estado. Yan lang yan eh. Oo, they're independent of each other sapagkat the ecclesia is in itself a state. Oo. Kaya meron tayong batas na binibigyan tayo ng freedom to worship, no? Freedom to worship na ang sabi diyan sa batas natin eh inviolable yan. Hindi pwedeng mawala yan sa ating saligang batas sapagkat that is actually the essence of freedom. The freedom, not only the freedom to free expression, but the freedom to worship God. Yan You're po ay saying- nasa saligang batas. You're saying that the celebration of National Bible Month or National Bible Day, no, does not in any way conflict sa principles of separation of church and state. Hindi. Kaya nga nagkaroon ng presidential decree. Hindi naman yan kinwestiyon sa Supreme Court. Kapagkat kung meron dyan mga tao na masyadong liberal, they can question the presidential decree in the Supreme Court. Pero wala naman nag-question yan sa Supreme Court. Ibig sabihin, lahat sila naniniwala na constitutional yan. Gayun din ang batas. Ang batas, celebrating the National Bible Day on a Monday, last Monday ng the month of January, hindi rin to kinwestiyon sa Supreme Court. Ibig sabihin, lahat ng mga Pilipino, lahat ng mga politiko, naniniwala that is within the parameters of the Constitution. So bilang isang congressman at pastor, and you are a Bible believer, you are a Bible preacher, ang iyong responsibility sa Kongreso ay panatiliin, i-maintain no, ang respect ng ating mga batas sa banal na kasulatan. Tama ba 'yon? Yes. In fact, sinasabi sa ating konstitusyon na ang mga kabataan natin ay turuan natin na maging makadiyos. Yes. Turuan natin na maging matuwid. Paano mo tuturuan na maging makadiyos yan o matuwid yan kung hindi mo gagamitan ng salita ng Diyos yan? See? Okay. So, ibig sabihin because of this law na hindi lang nagse-celebrate, but binibigyan tayo ng magandang pribilehyo na dalhin natin ng banal na kasulatan sa lahat ng sektor. Tama. Okay? Dr. Eric, ikaw, nasa business ka. Kailangan ba ng business sector ang salita ng Diyos? Una-una po, Bishop, gusto kong susugan yung sinabi ni Congressman na the very foundation of our Constitution is the Bible. Yes. Kaya yan din ang sinasabi ng mga Amerikano. No? Mhm. At usually sa batas, sinasabi namin yan na the stream can never rise above the source. Oh. Kaya ang parati natin kino-quote, the Constitution is the highest constitutional or highest form of law. Mhm. Pero dahil ang Constitution ay base lamang sa salita ng Panginoon, so the highest law is actually the Word of God. Oh, the human laws must conform Conform with the to Word God's of law. God. Okay. Kaya yung kaninang binanggit mo, Bishop, it is impossible to rightly govern a nation. Palitan mo lang yung nation. The Philippines. It is impossible to rightly govern a community. Yes. It is impossible to rightly govern a school, Yes. a corporation, a bank. Oo. So, Business. ipapalitan mo lang yun eh. Kasi, if you will basically or advertently set aside the Word of God sa manage mo ng business mo, manage mo ng klase mo, no? So, automatically, mahihirapan Ibig sabihin mag-adapt. kung ang business community ay may pagkilala sa katuruan ng Bible, walang magiging gahaman, walang magiging sakim, walang magiging nangi-exploit, walang, di ba tama ano? Ang tawag natin dyan, Bishop, that's a conclusive presumption. Hindi pwedeng i-debate yan. Kasi, like for instance, sa iba't ibang mga eskwela at institutions na kung saan ako ay naiimbita, ang unang-una kong binabanggit sa speech ko, magko-quote ako ng salita ng Panginoon. Oo. Dahil sa tingin ko at sa paniniwala ko bilang isang Baptist, kailangan nilang marinig yun eh. Mhm. Dahil, for example, ang UST ay
isang universidad na talagang ang tawag nila Royal Pontifical University. Yes. I think you were there when Nagtuturo ka doon. Ako po ay isang professor doon at nabigyan po biyaya po ng Panginoon. Ako ay one of naging Binigyan ka pa ng award. No? Oo. At nandun po kayo nung I gave my speech. At ang una kong binanggit doon yung 1 Corinthians 15:58. At ang sabi ko sa mga Thomasians, yung Bible na yan, UST yan. Kasi nandun yung unmovable, nandun yung steadfast. Ang problema nila, yung letter T ngayon, kasi abounding. Sabi ko, pagka tinignan yung word na abounding, ang ibig sabihin yan, thriving. So every Thomasian must be thriving. Every school, every institution must be unmovable, steadfast, thriving, which means abounding. So biblical pa rin yun. Well, So, yung maganda pero na sabi doon sa verse na yun, in the work of the Lord. The work of the Lord. Pero maganda In the po work of the nabanggit Lord. ni Doc Eric kasi sa school sa university naman po kung saan ako nag-aral. Medyo yung standard Ay, yung naman pinag-aralan po. mo, anak, parang hindi yata naniniwala sa Bible. Oo nga, yun nga po yung gusto kong sabihin. Yung standard kasi, like nabanggit ni Kong, di ba, na yung moral standard, talagang may standard tayo ng Yes. God's Word. Pero ngayon po marami din pong mga schools of thought sa mga universities na tinatanggal po ang standard na yan, kasi syempre very humanistic and all those. Ano po ang inyong doon? Masasabi doon? Meron kasi tayong tinatawag na academic freedom. Kung meron tayo kaninang binanggit ni Congressman na yung right to believe, saka yung right to express our opinion. Meron din tayo kasi academic freedom. And every institution is given the freedom to come up with their procedures, with their policies. But academic freedom does not mean freedom from the Bible. Opo. Okay? Pero pwede po kasing gawing subject yung tinatawag na pagkilala sa Panginoon. Tawag po namin dyan Theology 1, 2, and 3, and 4. No? Oo. Yung ibang schools, if they are usually non-Catholic, public, hindi nire-require po yan. Sa ibang schools, required. Yeah. Alam mo, business-wise, ang mga Jews, bilib ako sa uri ng kanilang pagnenegosyo. Nung araw, may kaibigan akong Jew dito sa Philippines. Tinanong ko siya, kayong mga Jews, kapag meron kayong business, meron kayong tindahan o negosyo, magkatabi kayo ng Chinese, eventually, aangat kayo. Bakit? Ang sabi sa akin because we do business according to the law of Moses, according to Torah. Sabi niya ganyan, if you just follow the principles of the Torah, your business will be successful. Hindi ba? Right. Sa mga Chinese, syempre, meron sila yung mga tradisyon nila, yun. Matipid, ganyan. Pero ang mga Jews talagang kapit na kapit sila sa mga kautosan ni Moises. And it does them good. Okay? Sa community naman, Pastor Bong, how are you able to go inside the communities, Right. Kayo sa Kainta kayo, you celebrated National Baptist Day. Aba talagang ginalang kayo roon Thank you. Bishop, may uniqueness ang mga approaches. Kahit si Congressman, unique din yung approach siya sa mga public servants. Sa community ay pinapagsama natin yung paglilingkod natin sa kanila. And very integral o ini-integrate natin ang Word of God. Sapagkat ito po ay community, nagkipag-partner tayo sa mga barangay, nagkipag-partner tayo sa mga schools, public schools, and talagang inaasahan nila ang paglilingkod ng institusyon, for example, ng isang foundation o ng isang eklesiya. So, we penetrate, the word penetrate, the community by way of paglilingkod. Pero pag naglingkod tayo sa kanila, ay hindi lang ito job fair, hindi lang ito gamot-gamutan, hindi lang ito turo ng values, but the Word of God, the emphasis on God's Word is always there. Yes. Kaya nakapaglilingkod ka na, maganda ang iyong testimony, maganda ang tanggap ng community sa iyo, and the Word of God is always Ikaw shared bilang sa kanila. director ng The Great Lighthouse Foundation at ikaw very involved sa LIVE, Lighthouse Initiative for Values Education, pati yung ating community wellness program. Hatid mo lahat yan sa community. Opo, Bishop. And hindi nawawala ang Bible dyan. Merong Bible distribution, may Bible study and everything. Heavy po tayo. Pag sinabi nating values, hindi pwedeng values na galing sa labas. It's biblical values. It's absolute values. Correct. So, pag sinabi natin yung,
For example, meron po kaming job fair. Yes. Imagine mo, pupunta lang po yung mga tao ron to look for a job. Pero meron kaming section doon na kung saan yung mga naghahanap ng trabaho ay magkakaroon sila ng parang a sort of lecture. Magiginig sila sa isang lecture. Meron din With kayong regards to the word meron of din God. kayong paglipad yung tungkol sa prevention sa Paglayo, drugs, no? opo, Sa mga drug habitual na mga vices. Pero lahat po yun, Bishop, ay lahat ng values doon. Kasi values-based siya eh. Yes. So, it's from the Word of God. Walang hindi galing sa salita ng Diyos. So, napaganda, Bishop, kasi po, yung paglilingkod, nando doon natututo ang mga taong maglingkod at masaya yung mga taong pinaglilingkuran. And then, yung pag naglilingkod ka kasi sa tao, So your yung your free flow ang Word attachment of God. to the Bible, no, encompasses lahat ng areas ng buhay, opo. no? Ganon yes. din sa inyo. Oh, yes. Okay. Kasi Bishop, ano yan eh, like for us Baptists, pagka sinabi mong Bible Baptist ka, and then you kept on quoting the Bible, pero iba naman yung nakikita ng mga estudyante mo sa'yo, iba yung nakikita ng mga nasasakupan mo sa korporasyon mo. Yes. So, they are going to be confused. So, you can always come up with biblical verses. You can always lead yung tinatawag na Bible studies inside the corporation. Pero kung nakikita nila, parang iba yung ginagawa niya sa sinasabi niya. No? Oo. Kaya babalik tayo dun sa natutunan ko sa pastor ko na it's not only knowledge. It's always the knowledge that flows out, which is wisdom, na ina-apply mo yung nakasulat Oo. sa salita ng Panginoon. Sabi nga ng marami, many people will not be able to read the Bible, but they will be able to read the Bible in your lives. In your life. May kanta yun, ano? Oo nga, may kanta yun eh. Kung, matanong kita, paano natin babalansehin ang ating mga batas? Kasi hindi naman lahat ng ating mga mamamayan Bible believers. Paano yung mga ibang relihiyon na meron silang ibang basihan ng kanilang tinatawag na pananampalataya? Okay, una-una, bago ko sagutin yung tanong na yan, gusto ko lang ituloy yung sinasabi ni Pastor Bong Escala saka ni Brother Eric na dapat ang approach natin sa bayan, holistic, no? Hindi lamang yung Bible, kundi yung tinatawag na faith without works is dead. Eka nga, no? Ganun din naman sa sa gobyerno natin. Ang sa katotohanan lang, kapag nawawala ang Bible knowledge sa gobyerno o saan man, nawawala din yung tinatawag nating Judeo-Christian ethic. Ano? Alam mo, sa Amerika, kahit na yung mga unsaved na mga traditional na mga Amerikano, makikita mo ang buhay nila maganda, no, malinis at mahusay at magalang. Bakit? Sapagkat kanilang napag-aralan yan sa Bible. Oo, yung tinatawag nating ethical norms. Saan ba napag-aaralan yan? Sa Bible din napag-aaralan yung ethical norms na yan. No, hindi naman yan napag-aaralan sa university o napag-aaralan sa gobyerno. In fact, makikita natin ano ang nakalagay doon sa Ephesians, no? Nung sinabi doon yung tinatawag natin the fruit of the Spirit. Yes. Love, joy, peace, long-suffering. Against such, there is no law. Tama. So, ibig sabihin, unang-una, hindi mo kinakailangan gumawa ng batas tungkol sa pag-ibig. Di ba? Pangalawa, hindi ka rin pwedeng gumawa ng batas laban sa pag-ibig. Yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi ba? I mean, that should be in people sa puso ng tao yan, no? Kaya nga napakahalaga na maipaliwanag natin ang talagang benefit ng grace ng Panginoon. Pinag-uusapan dito ang kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon sa Kristo. Dapat yan, malaman na lahat ng ating mga public officials yan, na hindi magiging matino ang tao sa pamamagitan lamang ng batas. Hindi. O hindi mo pwedeng, ngayon, alam mo ngayon, ang mga prison ngayon, iba na ngayon ang prison houses. Ang tawag ngayon sa preso, rehabilitation centers na. Bakit?
sapagkat nakita nila na hindi binabago ng preso ang kriminal, kundi kinakailangan i-rehabilitate. Kaya nga sa mga preso natin, meron tayong tinatawag na spiritual rehabilitation. Saan nakukuha yan? Sa Bible nakukuha yan. Sino nagpapaganap yan? Ang pamahalaan. You see that? Oo. But that is not against the separation of church and state. But that is in agreement. Congruent yan sa sinasabi ng Constitution natin na dapat meron tayong karapatan na malaman natin ang mga bagay na matuwid, ang mga bagay na mahusay, ang mga bagay na merong katuwiran ng Diyos. You see that? So Yan tama ang lang nakalagay pala. sa pamahalaan. Tama lang pala bawat usapin ng batas. May mga inilalatag, inihahain ng mga bills. Kinakailangan din talaga na mayroong mga resource person, pakinggan kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. Tama po. Tama. Oh yes, totoo yun. Kaya nga sinabi ko doon sa NYC chairman, dapat magkaroon tayo ng tinatawag nating syllabus na makukuha sa Biblia at tungkol sa honesty, tungkol sa integrity, tungkol sa righteousness, tungkol sa katuwiran, sapagkat doon lamang sa Bible na pag-aaralan yan. Tama. Oo. Yan ang kinakailangan. At hindi lang yan, kundi, kita mo, ibinalik na ng DepEd sa pamamagitan po ng batas, ang good manners and right conduct. Bakit ibinalik na? Nawawala na eh. Wala na yung good manners. Wala na yung right conduct. Kaya kinakailangan ibalik na yan. Saan ba nakuha yan? Kaya nga, sabi ko, look, hindi pwedeng ikaw ay magturo ng good manners and right conduct kung wala ang biblical knowledge yan. Okay. Kailangan yan. Kung halimbawa yung mga kapulisan naman, peace and order. Di ba mas maganda na mga kapulisan may appreciation ng banal na kasulatan din? Oh yes. Yes. In fact, doon sa PNPA, Philippine National Police Academy, meron na tayo doon, naiimbitahan ako paminsan-minsan dyan to speak about the Bible. Sapagkat ang sabi nga ni General Eric Noble, na isa ring taong Kristiyano, na sinabi niya, ito magiging mga opisyal ng kapulisan to. Kapag yan, pinabayaan natin yan na walang Bible knowledge yan, lalaki yan na walang pinagkaiba sa mga corrupt na mga pulis. Kaya ngayon pa lang, habang estudyante yan, turuan mo na. Yes. Ng Bible knowledge. So, would it be proper for us to say Bible knowledge will definitely level up our country, build up our country? Oh yeah. That's right. Totoo yan. Oo. Yung kung yan talagang yan bibigyan talaga ng susob ng ating pamahalaan. Dapat pa hindi National Bible Month lang, National Bible Year. Pero, actually, kung tayong mga mananampalataya, Bible believers, magiging consistent sa ating buhay. Hindi na natin kinakailangan ng batas. Hindi na natin kinakailangan ng presidential decree. Maging consistent na lang tayo sa ating buhay sa pagpapalaganap ng katotohanan ng salita ng Diyos. Tama. Siguro, ang sa akin lang, siguro ginawa yung batas na yan sapagkat maraming Pilipino na may paniniwala sa Diyos. Pero hindi po yan nanggaling sa Biblia. Oo. Paniniwala lamang. Pero hindi na binabago ang buhay nila sa paniniwala lamang. Oo. Kinakailangan talagang galing sa Bible. Kaya palagay ko, yung batas na yan ay nagpapaalala sa bawat Pilipino. Hindi lang marelihiyon ang kailangan mo. Ang kailangan mo, Bible knowledge ang kailangan mo. So, Bible per se is not religion. Right. Yes. Yes. Okay. Ito ay kaalaman, ito ay karunungan, ito ay kaunawaan. Ang bilis ng oras natin. Opo. Oo.
siguro itutuloy natin to kung sakasakali. Kasi next week pa yung Next week National pa yung Bible Day. Monday Oo. po, next Monday pa. Oo. Kaya maglabas mo dyan, Kong, dito ka naman pupunta. Next week. Okay. Maraming salamat. Meron ba kayong mga pahuling salita sa ating mga kababayan tungkol sa National Bible Day o Bible Month? Go ahead, please. Ikaw muna, Kong, bago sila, Well, sa akin ako, sinabihan ko sa mga preachers namin, sa lahat ng ating mga services, ay dapat talagang ang preaching ay bakit ang Bible kailangan ng bayan. Bakit ang Bible kailangan ng tao? Oo. Ano ba ang atin na makukuha sa banal na kasulatan? I-explain dyan ang benepisyo ng Biblia sa ating mga kababayan. Great. Dr. Eric, please. Siguro masasabi ko lang yung para sa ating mga believers, yung binanggit kanina ni Bishop, consistency lang. Kasi like what the Bible says about the Bible, na yung 2 Timothy 3:16-17, na parating binabanggit sa atin dyan na yun yung portion na nagsasabi what is right, what is not right, how to become right, and how to stay right. Yes. So kapag ka meron tayo nun at parati nating isinasa buhay yun at sinasabi natin sa mga kapwa natin Pilipino, nasaan man tayo, whether we are in business, we are in banking, we are in the academe, I'm pretty sure yung mga ibang mga kababayan natin na hindi natatanto yung ganong kahalagahan ng Biblia ay magkakaroon ng idea. Yeah. Huwag ikahiya. Huwag ikahiya. Pastor Bong? Bishop, sa akin naman po, coming from where I am a pastor of a church, and siguro mas magiging impactful yung sa isang banda, yung pag-appreciate ng salita ng Diyos ng community if we are doing these things na sinasabi ng salita ng Diyos as an ecclesia. Hindi lang, okay yon as an individual person or as a preacher, pero kapag nagsama-sama na ang kabuuan ng ecclesia na gumagawa ng salita ng Diyos, ibinubuhay ang salita ng Diyos, mas impactful siya, Bishop, sa community. Bali, hindi na pala natin kinakailangan ng National Bible Month o National Bible Day. Kailangan natin gawin National Bible Believers Month at National Bible Believers Day. Okay. Anyway, thank you all so much. Wag po kayong aalis. Magbabalik ang Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self. Alam mo, Erica, noong 2020, nagkaroon ng survey ang Gallup, o isang well-known institution sa US, kung ano ang ikinakatakot ng mga tao. Alam mo ba, na 7 out of 10 ang nagsabing ito ay ang ma-hack ang kanilang personal credit card or financial information or even yung kanilang mga social media accounts or computers. At pangalawa naman dyan ay maging biktima ng identity theft. No? Mas takot na ngayon yung mga tao sa cybercrimes kesa sa yung mga physical robbery, no? Oo, totoo naman yan, Gabi. Kasi nga parang lahat ngayon nasa mga phones na natin yun. At dahil 24/7 na naka-online na ang mga tao ngayon. At alam niyo po ba na ang cybersecurity ay isa sa napakalaking concern din sa ating bansa, lalo nitong huling bahagi ng 2023 matapos ang sunod-sunod na hacking sa mga website ng government agencies mismo natin. Kaya naman, Erica, ay napapanahon na pag-usapan natin ng mga practical na paraan para hindi tayo ma-hack. No? Yeah. Paano natin malalaman kung safe ba mga kiniklik natin, mga links at mga sites. Kaya kasama natin ngayon ang isang eksperto, no? Talaga sinearch ko pa yung internet for the best hacker in the online, no? Andito lang pala Andito siya. lang pala siya, pero itatago natin siya sa may identity niya. Pero on a serious note, isa po siyang IT head ang ating GCTV mismo at isa ring web design specialist. So welcome to Lighthouse Cafe, Miss Rina Abante. Hello. Mga familiar, no? Oo, dati parang alam ko mga fashion na yung pinag-uusapan natin dito sa Espresso Self. Kailan ka pa nag-shift ng career? Nito lang.
Pero alam mo, ito, serious note, no? Kasi pag-uusapan natin yung hacking, no? Para ma-establish natin yung experience, maybe talk about a short background sa iyong ginagawa. Ako ngayon, web design specialist ako. Tapos, so ang ginagawa namin, mga websites, ganyan. Tapos, so with that, merong front-end, merong back-end, so merong mga server na dinideal with din, ganyan. So, yun. So, kailangan i-secure din yung mga yon para maiwasan yung mga pagpasok ng mga hackers. Ganun. So, more on websites so yung ginagawa ni Rina. So, punta na siguro tayo dun sa exciting topic natin. Pag sinabing cyber hacking, so ano bang ibig sabihin nito? Actually, sobrang lawak ng cyber hacking. Pero ang cyber hacking is mostly yung intentional na gusto mong i-exploit yung hinahack mo. So, halimbawa, say it may be organizations or individuals, yan, ganyan. Yun yung isang buo ng cyber hacking. So, pwedeng nagkakaroon ka ng phishing, ganyan, finifish mo yung mga identities nila or yung mga keywords, ganyan. Meron din yung mga nagpapasok tayo ng malware, ransomware, mga ganon. Tas minsan pwedeng rin, yung mga kakaibang biglang, ay, ba't hindi ko to ma-access? Ganyan. Yun yung mga denial of attacks. Yun yung mga ganon. So, yun yung cyber hacking na medyo mas malawak na ganon. Alam mo, Erica, Rina, sa pelikula ko lang kasi napapanood hacking. Actually. Parang exciting siya, no? Pero bad siya. Pero let's understand, ano yung motive, ano yung makukuha ng mga hackers dito sa ginagawa nilang pag-hack? Okay. So, susugan ko lang yung sinabi mo. Hindi naman siya as bad kasi meron ding ethical hacking. Okay. So, yung ethical hacking Mukha pa part ito. Hindi. Ibang part siya, pero kumbaga, mag-ethical hacker ka, ikaw yung nag-hack to, para makita mo yung vulnerabilities ng system mo. So, napanood ko rin to. So, yun, mo ganun yung, siya. Yung level ng security protection, mo, security ng organization mo, gano'n. Okay. So, yun yung mga ethical hacker. Tapos, yung hacking naman na masama na, bawa, gusto mong makita talaga yung, uy, mayaman to, ganyan, para makita mo yung identity nila. So, meron tayong identity fraud pagdating sa hacking. Yun yung mga nakikita talaga natin sa mga palabas, di ba? So, kinukuha mo yung identity ng isang tao, yung name, birthday, alias niya, yung mga ganon, yung mga pinupuntahan niya, credit cards niya para makabili ka ng mga, let's say, gawin mo pang online shopping, ganyan. So, yun yung intentional. Tapos, meron namang iba na talagang, yung iba kasi parang mga expose, ganon. So, halimbawa, yung na-mention niyo kanina, di ba, yung sa government. So, last year, meron tayong na-hack yung PhilHealth, PSA, tapos even the House of Representatives, na-hack sila last year. So, yun, yung mga ganon, usually, parang more on ina-expose nila. Pero, syempre, sa side naman natin, halimbawa, as employees, as individuals, sa atin, data breach natin yun. So, yun yung mga intentions usually. Erika, online shopping daw. Babad ka pa naman dyan. Doon na ako pa segue, Gabi, no? Kasi yun nga nakita natin kayo na yung fear talaga ng mga tao lately is yung ma-hack talaga yung mga financial, accounts nila, yung credit cards, ganyan. So, siguro pa ang question is parang, ano ba yung ways or ano yung mga parang safety, tips, measures. Or parang, saan ba yung parang way para ma-hack talaga yung, or ano yung ginagawa ng mga tao para ma-hack yung mga accounts nila. How to be them. Meron tayong mga social media hacking. Yan. Let's say, kung personal, mo lang talaga, may personal vendetta ka lang dito sa taong to, gusto mong kunin yung account niya para hindi na siya makapag-post, ganyan, i-block ko lang yung mga, or hingan ko ng something yung mga kakilala niya, ganon. So, yun sa social media. Meron naman yun sa mga phone. Halimbawa. Paano yung sa phone? Yung mga linked accounts. Yung mga linked accounts. Pag gano'n naman, mapapasok mo, kasi usually yung mga, sa iPhones, ganyan, may mga keychain na tayo. Tapos, so nandun na yung mga passwords natin sa iba-ibang mga website pag nakasave na, di ba? So, yun, yung mga ganong, pagpasok sa'yo,
Email, pwede rin, no? Actually, pwede rin, yes. When you click on yung mga links na medyo kakaiba, ganyan. So, dun sila pumapasok. So, yun, may social media, yung mga phones natin. Ano pa ba? Actually, kahit yung mga lumang hacker sa phone, di ba, tatawag, kukuha ng, ay, ganito po, yung mga Nagpapakilala na yun, kuha ng information nila. Yung mga gumagamit ng public na sa mga cafes, sa mga Ayun, public isa pa computers, yun. so makakuha ba ng mga hackers? Doon na ba tayo? Kasi yun. So, yun yung mga sa atin prevention as users, ganyan. Iwasan natin yung mag-connect sa mga public wifi. Yan. As much as possible, kung may data tayo, mas mag-data na lang tayo and mag-VPN tayo. So, yun yung virtual private network para hindi napapasok ng hackers yung mga kasi yung mga system natin. So, halimbawa, yan, mag-connect ka sa public wifi. Lahat tayo nakakonect sa public wifi eh. So, technically, naka-network kayo. Baga nag-share na kayo. Oo, nag-share na kayo. So, ako, halimbawa, as a hacker, pwede kong i-exploit yon, yung connection na yon. So, parang ganun din yung nangyayari sa web. Kasi, di ba, ang website, ang www, World Wide Web, is a spider of networks. Yan, Wow, actually. napanood ko rin. Para familiar. Na-umpisahan nga na yung prevention, no? Medyo follow-up ko lang sa public wifi kasi karamihan sa mga ating mga viewers talagang nakikisaw-saw sa public wifi kasi nga free. No? So, kung walang choice, nagtitipid, paano mo ngayon mapoprotekta yung sarili mo using a public wifi? Ngayon, halimbawa, hindi ako sa iOS or whatever, pero yung, halimbawa ngayon sa iOS, nagde-deploy na sila sa mismong network nila nung mga limited private network. So pwede mong i-on 'yon sa iOS. Sa mga Android. Hindi ko lang sure pero meron naman din. Meron parang ganon na equivalent na. Yan, meron naman siya nun. Pero yun nga, so halimbawa, as much as possible, kung magko-connect tayo sa mga public wifi, mag-VPN tayo. So, yung virtual private network, para kahit, ang use kasi nun, parang tinatago mo yung IP address mo eh. Although, nandito ko sa location na to, pero hindi mo sinasabi where specifically. Parang ganon. Parang nag-i-incognito browser. Parang, yun. So, yun. Kung wala tayong VPN, incognito tayo. Pero, yun yung kung phone mo ng sarili. Or kung halimbawa, kung nasa public ka. Kung public computers, ganyan, as much as possible, mag-incognito ka. Kasi kapag, halimbawa, pag exit nun, hindi nasa-save yung history, yung cookies, ganyan. So, yun. So, public wifi, public use ng computers, ano pa ba? Yun. Basically, Tsaka yun eh, VPN. Oo, yun. Sa, Tsaka mag-ingat talaga tayo sa mga links na kiniklik natin as much as possible. Yun nga kasi madalas din yan sa mga email, lalo na pag yung mga banks Parang minsan parang nakakalito kasi, or ma-alarm kasi sabihin parang, eto, parang na-hack yung account mo, or parang may, parang may alerts, ganyan. So, siguro paano ba na-decipher kung talagang legit? Ang gaganda na ng mga layout parang legit Totoo. Even the email, parang akala mo talagang, legit. Sa mga text, di ba, usually nakakakuha tayo, like, BDO links, ganyan. Basta discretion talaga yon ng individual. Kaya halimbawa, makakita ka ng link na lighthousebc.xyz. Medyo mag-ano ka na. Kasi usually yung mga domain na yon, yung xyz.online, yung mga ganun. Medyo yun yung mga free domains na mabilis makuha. So, pag ganun, mag-ingat ka na lang talaga sa mga links. Tsaka, i-double check natin lagi. Kung halimbawa, ay, mukha bang totoo to? Ganyan. So, yeah. Kumbaga, mas okay na maging extra cautious, no? Yeah. Think before you click talaga. Mag-suspect ka na may gagawin itong masama, no? Pagdating sa mga ganun. So, lagi ka na maghihina. Tsaka, yun. So, aside from hackers, yung mga scammers din, maging ano tayo.
maging cautious tayo sa Sige, ganun. social media, no? Facebook, Yes. mga IG. Ito, kaibigan ko si Erica. Close kami dito eh. Kaya, part Friends ba tayo? Friends tayo. Meron siyang 12,232 friends. Well, parang research mo rin yan kanina, Gabi. Hindi naman yan scam. Parang nakuha niya na yung identity mo, nga. ano? Parang So, ako ang na-hack na. While popular siya, paano niya pa rin paprotekta yung sarili niya, no? Kasi friends niya naman talaga yung lahat ng yun. Pero, you never can say na may mangyayari, no? So, paano, Rina? Actually, good question siya. Pero again, it falls back to you as an individual. Kasi, ang sa akin, whatever you post online is already online. So, yung mga nagsiscreenshot, Madami yan. so yun, naku. yung mga Share ganon, of mabilis pictures. lang yun. Tsaka, again, ulitin ko, ang World Wide Web nga is a spider of networks yan. So, basta whatever you put out there, andyan na yan. Oo nga eh. Mahirap na Babalik mo lang siyang... eh, no? It's a Oo. multiverse na, no? So, pero, Parang, medyo parang mas expert mahirap. doon ka na lahat ng social media. Oo So, nga. ingatan mo rin what you share. Especially yung age na ng AI and all that, no? Yes, So, oo nga eh. mga facial features ni Erica sa lahat ng mga ano. Pero advisable mo ba yun, for instance, personal life mo? Siyempre, gusto mo naman i-share sa mga friends mo, no? How do you still put in a Keep them layer of intact. protection, no? Yung mga security settings natin, always triple check. So, Mm, halimbawa, ganda yan, pwedeng andun yung mga tagging, ganyan. So, mag-iingat tayo sa mga tagging. Tapos, meron din yung friends of friends or friends of friends of friends, yung Oo. ganyan. So, pwedeng friends lang, limit lang natin sa friends. Or yung, ano pa ba yung isa? Yung, ano tawag nito? Private or public. Yung privacy, yung mga accounts na kinoconnect natin. Yung mga So, auto, yung mga, kasi posts marami sa- nang Facebook marami plus nang all. ganun kay Yeah. Meta ngayon eh. So, kinoconnect na niya lahat ng accounts mo. Oo. Tapos, kung lagi ka all in pang... one na to. So, lagi ka pa naka-save login, may kilala rin akong ganyan. Yung sa mga Chrome naka-save. Para tas sa all PCs. Tapos diba? birthday niya pa. Tapos, yun pa, yung password. Google passwords yan, i-save mo dyan lahat. So, lahat ng Chrome na naka-login ka, makukuha na yun. Pero kasi I think parang yung nagiging convenience kasi doon is yun nga, parang yung Gmail mo, yun na yung pang lahat ng social media mo. Kasi parang iniisip mo nga, at least ito isang password lang. So parang hindi ba siya safe talaga Actually, na parang one account for everything from Hindi. Gmail to social So, media? safe siya for yung one account, ganyan. Pero, as much as possible, magkaroon ka ng frequency to change your passwords. Right. Tapos, as much as possible, maglagay tayo ng mga special characters. Huwag yung talagang, halimbawa, password 1, 2, 3. Ika-capitalize mo lang yung P, tapos naka-at sign yung password. Huwag naman yung mga ganon. Ba't ba sinabi yung password ko? Pero yan, yung mga ganon. Tapos, huwag yung masyadong related lagi sa inyo kasi mas madaling ma-exploit yung ganon. So, yung, halimbawa, nakilala na kita, yung mga background ng mga mahal ko sa buhay, ganyan. Pwedeng yun yung mga password natin, di ba? Last question, no? Sige, go. Kasi na-mention mo kanina cookies, no? Ang alam ko lang kasing cookies yung world's best cookie na Oreo, tsaka Chips Ahoy. Yes. Ano yung cookies sa web na binention mo? So, yung cookies, minsan mapansin niyo yung mga prompt na halimbawa, actually meron na siya ngayon, dinedeploy na siya sa mga websites na ginagawa namin. So, yung accept or not, yung mga prompt na usual na lumalabas sa websites. So, yung mga ganon, kinukuha niya kasi yung mga data ninyo. So, halimbawa, meron sa websites na mga form. Tapos, in-accept niyo yung cookies, makukuha na yung data niyo doon, actually. So, yun. Pag merong mga iba na pwede nating Reject do or- not accept, or yun, yung mga limited, ganon. oo. So, hindi niya kukunin yung ganon. Ayan na, Tapos, magbawas ka nasi-save yun sa, nasi-save yun sa mga, so, yung mga cookie policy, dapat basahin din clear natin. din natin siya. Clear din So, natin kasi ng mag-check na cache. lang para tapos na lahat eh. Yan. Yan. Erica, madala ka na sa online shopping mo, change password every time you click the Parang cart. ngayon, after nito, Oh. mag-change na ako. Yun, nakakabitan, Gabi, pero yun, very insightful. So, thank you very much sa mga na-share ni Rina, no, na talagang kailangan nating isipin na parang somehow itong mga accounts din natin ay parang testimony na rin natin na kailangan nating pag-ingatan. Yes, and from a
protection sa cyberspace and sa spider, ano nga na pinension ni Ms. Rina. Pupunta naman po tayo sa protection sa liver. Kaya pag-usapan po natin yan sa Health Talks kasama si Harvey and Antoinette. Ngayong January ang observance ng Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention. At ayon sa recent data ng PSA, liver diseases account for 27.3 cases per 1,000 deaths in our country. Ang isa sa pinaka-common na pinaka-common ay ang liver cirrhosis that accounts for 3 out of 10 liver-related deaths sa ating bansa. Ikaw ba, Antoinette, bilang isang nutritionist, ano ba yung mga usual na ginagawa mo para maging healthy ang iyong liver? Yan, syempre, no, nakaka-pressure naman yung tanong. Pero syempre, unang-una sa lahat, no, dapat iwasan, ako mismo, no, iwasan yung mga fatty foods, syempre, no, tsaka yung mga alat. So, and syempre, no, to know more about that at para maturuan tayo ng mga practical na kaalaman sa kalusugan ng ating mga atay, kasama muli natin, of course, si Doc Aika Isidro. Hello po, Doc. Welcome to Health Hello, Talks. Doc. Hi, good evening, Harvey, Antoinette, and sa lahat ng manonood natin ng Health Talks today. And Doc, napag-usapan po natin yung about sa liver or sa atay. So, ano po ba yung mga common na sakit na, yan, among Filipinos po, sa liver? Tama yan, Harvey, no? Bago ko i-discuss yan, siguro dapat ma-remind na tayo, ano ba ang function ng liver? So, very important ang liver, Harvey, no? Dahil ito ay organ ng detoxification and metabolism sa ating katawan. Ang ibig sabihin nito, kahit na anong pagkain or medication or kahit na anong ipasok natin sa katawan, ang liver ang responsible na i-metabolize at i-process ito sa bagay na magiging kapaki-pakinabang ito sa ating katawan at yung mga harmful naman, ma-metabolize out of the body. So, very important ang function na yun ng liver. And sabi nyo nga, no, ang mga very common liver diseases dito sa ating country, ay una-una dyan is fatty liver disease. No? Meron tinatawag doon na non-alcoholic at alcoholic fatty liver disease. As its name implies, no, we talk about the risk factors ng fatty liver disease. Ang fatty liver disease, ito yung abnormal na fat deposition sa atay. So, being kabilang sa non-alcoholic fatty liver disease, yung mga risk factors na kaya ng obesity. Kaya nabanggit ni Tonet na medyo mindful sa pagkain, no? Isa pa ang sakit na diabetes. Ang pangatlo ay mataas na cholesterol level, especially triglyceride level, which we actually get from fatty foods. And yung alcoholic fatty liver disease, syempre, ito yung nakukuha naman sa mga patients na heavy alcoholic drinker. So, yun yung unang common. Pangalawa, nabanggit nyo nga, no, infection. So, isa sa mga common infection sa liver is yung hepatitis. So, yung hepatitis, viral infection siya na nagpapamaga or causes swelling sa atay. Common dyan, Tonet, no, yung hepatitis A, B, and C. So, hepatitis A, we get it from food. B and C, usually bloodborne siya. Pangatlo, yung mga liver cancers or yung mga tumor na na-affect yung atay. Pang-apat, yun nga yung cirrhosis. Ang cirrhosis naman, Tonet, ito yung end stage liver dysfunction. Ito yung mga common causes ng pagkasira ng ating atay. Balikan natin, no? Una-una yung fatty liver po, no, Doc, ito yung sa mga common na mga sakit related sa atay. And then nabanggit din ni Doc yung HEPA or hepatitis. And then meron din, syempre yung end stage is yung liver cirrhosis. Ano. So Doc, meron po bang, dito sa mga usual or mga common na sakit, meron din po ba tayong mga common symptoms na na maaaring makita sa mga liver conditions po na ito? Tama yun, Tonet, no? Sa early signs ng liver dysfunction, non-specific yung mga simptomas. Ibig sabihin, hindi mo agad masasabi na, atay yung sakit ko, no? Alin tong mga simptomas na ito? Generalized weakness. Ibig sabihin, yung mga pasyente sinasabi, Doktora, pagising ko sa umaga, wala pa akong ginagawa, pagod na ako, no? Infatigability, or palagi masakit yung katawan, no? So yun yung, or loss of appetite, yun yung mga early symptoms ng liver disease. Karaniwan, mga end
and organ damage na yung mga simptomas, gaya ng paninilaw. Yeah. Napapansin natin sa mga pasyente na terminal stages na ng liver. So yun pala isa sa mga medyo extreme, Doc, na na symptoms. Kumbaga medyo kailangan ma-alarm na yung mga nakakita po ng gantong symptoms, lalo na yung pagiging red flags. Yes po, Doc. Pero maganda rin yung nabanggit ni Doc kanina na medyo kabit-kabit din kapag yung nabanggit ni Doc na if diabetic ka, if may obesity ka, medyo bantayan mo na rin yung liver, yung health ng liver mo. Kasi Doc, no, yun nga pwedeng tumuloy siya sa pagkakaroon ng fatty liver. So baka magandang... Kasi ang liver kasi parang siya yung isa sa Mga last organs na nadadamage, like if you have diabetes, if you have yung mga infection, isa siya sa mga natatamaan. Pag sinabi natin, multi-organ failure na yung pasyente natin, isa siya sa mga nag-fail talaga. So, yung mga red flags nga na sinasabi nyo, bukod dun sa mga jaundice no, or naninilaw, karaniwan meron na din yung renal failure or heart failure or respiratory failure. And Doc, so syempre napag-usapan po natin yung mga, of course, yung mga symptoms, ganyan, yung mga red flags. Pero ano po ba yung inyong mga tips on how to prevent po itong mga gantong liver diseases? Oo, syempre, maintain a healthy lifestyle. Sabi nga nutrinet, no, proper diet. Hindi naman ibig sabihin, pag sinabi mong diet, minsan sa pasyente, hindi nakakain, no? So, nire-reiterate natin yung sa patient na proper proportion, be mindful of what you eat. So sa may mga liver problem, tama ba Tunet, we advise less carbohydrates, especially for diabetic patients. And for patients na may mataas na cholesterol, syempre we advise them to have low fatty meals, no? Pangalawa, keep moving, no? Exercise. As it can also diminish yung risk mo for obesity, no? So lagi ko sinasabi, the WHO would recommend 30 minutes of exercise per day or 5 days a week. So 150 minutes of exercise per week is enough, no? Pangatlo, syempre, yung mga unnecessary mga supplements na wala naman talagang effect sa katawan natin, baka pwedeng be mindful of those. Pang-apat, syempre yung mga alcoholism, yung mga bisyo, no? Dapat wala yan sa atin. So basically, maintain a healthy lifestyle when you want to protect our liver. So napakahalaga siguro no Harvey kapag yung last point, isa sa last points ni Doc, yung supplements. Right. Pag magte-take, maganda mag-ask din talaga sa doctor before taking anything kasi yun nga po, yung liver napakahalaga at maaring ma-affect. Siyempre, Tunet, meron namang mga clinically proven na mga liver supplements, no? So naririnig natin dyan, yung Silimarin. So meron naman mga clinical evidence supporting na Silimarin would provide liver protection. Kasi sabi, anti-fibrosis siya, no? So, para hindi manigas or lumiit or mag-shrink yung liver. So, meron namang mga clinically proven na mga supplements for the liver na nire-reseta din ng mga doktor. So, yun nga, yun yung Silimarin. We also give vitamin E supplements kasi antioxidant siya as it can protect also the liver. Ayan, maraming salamat again, Doc Aika. Alam mo, Antoinette, napaka-practical ng mga binigay na tips and information yung mga na-discuss ni Doc Aika. No? So again, maraming salamat po, Doc Aika, for these information. But now, wag po kayong aalis, and now let's listen to Bishop in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyang daan sa ating buhay kahit sa practical na buhay na po ang mga napag-uusapan natin. Kanina sa ating What's Brewing ay tinalakay po natin ang subject ng tungkol sa National Bible Month o National Bible Day na iseselebra ng ating bayan sa susunod na Lunes. Now, alam niyo po, ito'y panawagan sa lahat ng mga Bible-believing na mga mananampalataya. Lahat ng tumatayo sa banal na kasulatan bilang salita ng Diyos. Ito po'y panawagan upang tayo ay magpahayag at wag nating ikahiya ang ating pananampalataya sang-ayon sa salita ng Diyos.
Si Apostol Pablo ay sumulat doon sa church sa Thessalonica in 1 Thessalonians chapter 1 and verses 5 and 8. Ito ang kanyang sinabi. Our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance. Noong po nagpahayag sila Apostol Pablo, ang kanilang ipinahayag ay ang kanilang eksperyensya kay Kristo Jesus. Na mga panahon na yan ay wala pa yung Bible. Ano po? Hindi pa nasusulat ang mga epistola. Hindi pa naisusulat ang mga Gospels. Ngunit sila Apostol Pablo ay sila'y naglakbay, umabot sila sa Macedonia, at doon sa Thessalonica ay nagpahayag po sila. And they brought the preaching tungkol sa ating Panginoon. Yun din po ang isinulat nila kung kaya tayo merong New Testament. Ano po? And during that time, talagang ibinubuhay nila ang katotohanan na nasa kanilang mga kalooban, nasa kanilang mga puso, nasa kanilang mga kaisipan. Alam niyo po, such is what we need. It would be best kung halimbawa po ang ating buhay mismo, ang ating kilos, ang ating mindset would be consistent with the truth of God's Word. Yan po ang kinakailangan natin. Magandang meron tayong selebrasyon ng National Bible Month o kaya naman National Bible Day. Subalit, sa mga selebrasyon pong ito, ililipas din ang mga araw na iyan. Ang dapat na manatili ay ang ating buhay, ang ating testimony, ang ating pagkilos na consistent po sa salita ng Diyos. Consistent sa katuruan ng ating Panginoon, sa kanyang pag-ibig sa atin, sa kanyang mga virtues na nasa atin. Kaya po ang sabi ni Apostle Paul, nung tinanggap nyo ang salita ng Diyos, ay hindi nyo lang ito tinanggap bilang salita o pagpapahayag, kundi tinanggap nyo ito ng may kapangyarihan sa inyong mga buhay. You know, ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos sa ating buhay ay daloy ng konbiksyon ng ating kalooban. Daloy ng pakikipag-usap ng ating Diyos sa atin. At dahil dyan, tayo po ay nagkakaloob ng ating sarili sa Kanya so that we may be careful to do His will. And then ang sabi, in the Holy Ghost. Alam niyo po, ang talagang nagbibigay sa atin ng pagkilos, the quickening power in our lives is the Holy Spirit. Ang katotohanan ay nagiging buhay sa atin, na dadala natin saan man tayo tumungo, sa tahanan, sa komunidad, sa ating mga trabaho, kahit sa governance. At dahil yan sa pagkilos at pakikipag-usap sa atin ng banal na Espiritu upang maibuhay natin mismo ang katotohanan ng salita ng Diyos. And then ang sabi, much assurance. Katatagan. Ano po? Buhay na pag-asa sapagkat pagbalik po ng ating Panginoon, na sangayon din naman sa kanyang salita na siya ibabalik, ay wala pong masasayang sa lahat ng ating katapatan, sa lahat ng ating naging paglilingkod sa Kanya. Kaya po napakagandang meron tayong National Bible Month o National Bible Day. Subalit, higit po sa lahat ng mga selebrasyon sa mga araw na ito, ay yung selebrasyon po ng buhay natin. Na tayo mismo ang magdala ng katotohanan ng salita ng Diyos saan man tayo naroroon. Sana po, itong bagay na ito ay naging pagpapala sa ating lahat. At natapos na naman po ang isang linggong pag-uusap sa isang gabi. Napakabilis talaga, mabuti na lang meron tayong mga replay throughout this week. At sa Lunes ay samahan niyong muli kami. Pero thank you for joining us tonight. Tama po, Bishop. At nagpapasalamat din po tayo sa ating mga guests for this evening. Si Kong Benny, si Pastor Bong, si Doc Eric, si Doc Kaika, and of course si Ms. Rina Abante.
Yes, and gaya nga po na sabi ni Bishop Ruben, you can watch a replay of our episode sa atin pong Facebook and YouTube channels ng Lighthouse BBC at Great Commission TV. Make sure to like, subscribe to our channels. At i-download nyo na rin po ang ating Lighthouse Spectrum mobile app. Marami po yung mga features, mga video contents, insights, ebooks, at pwede nyo rin pong panoorin ang mga episodes ng ating Lighthouse Cafe. Kaya download nyo na po yan sa App Store. And so join us again on Monday, same time, 8:30 p.m. for another live broadcast ng ating Lighthouse Cafe. Where good talks happen.